Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakabuti mo nga po sa amin. Sa oras na ito, Diyos, hindi po nga namin mabilang ang ginawa mo pong kabutihan sa nakaraang linggo. Bonus pa nga po at privilege po yung nandito po kami para ma-worship ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya salamat po sa katotohanan na kahit sang lupalop po kami, sa kahit sang lugar po kami, O Diyos, pwede po kaming mag-worship sa iyo. Kasi ang pinaka-permanenting templo mo nga po, O Diyos, ay yung sa puso po namin, na doon ka nga po nakatira. Kaya ngayong umaga, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na masamba ka po namin. At salamat po sa pagkakataon na yun nga po, makapagpasalamat kami sa iyo at makahingi rin po kami sa iyo ng gabay. Sapat po para sa isang linggong darating nga po. At lalo na nga po sa sitwasyon po namin ngayon. At sa pamamagitan din po namin, O Diyos, pwede mo po kaming piliin maging daluyan po ng pagpapala mong spiritual kahit sa mga mahal po namin sa buhay. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, gusto ka po naming sambahin, gusto ka po naming pasalamatan. Kaya nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po ang aming pasasalamat at pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi sa awit 33, 1-4, awit chapter 33, verse 1 hanggang 4. Verse 1, lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Amen. Sa ating Diyos, kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Sa ating Diyos, kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam.
ikaw ay pagpalain. Kita sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, inibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra pagpapala tanggapin niya. Di ka na magtiwala ka sa Kanya. At di ka na magtiwala ka sa Kanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my heart will stop. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. So now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Ama naming Diyos, salamat nga po, binigay mo po yung nag-iisa mo pong anak para sa amin po nga po. Kaya sapat po para kung bakit po kami nabubuhay, bakit kami nakakatayo, bakit po kami nandito ay dahil po kay Kristo. At salamat po sa pag-asa na pinangahawakan po namin everyday at nakikita mo po yung dinadanas po ng bawat isa po sa amin, ng bansa po namin, ng mga kababayan po namin, at pati po lahat ng tao sa buong mundo. Pero salamat po dahil merong pag-asa na galing nga po sa iyo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na makatagpo ka po namin. Kaya ngayon, O Diyos, gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig
ng iyong mga salita. Biyayaan mo nga po kami, O Diyos, ng excitement. Biyayaan mo nga po kami, O Diyos, ng kakayahan nga po na ma-endure po namin yung pinagdadaanan po namin. At ngayon, O Diyos, makinig po kami sa iyo. Buksan mo nga po, O Diyos. Tulungan mo po na buksan po namin at puso't isipan po namin para may mapaglagyan po yung salita mo na inihanda mo po sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning, magandang umaga. Napakabuti ng Diyos na may buhay. Merong sa atin, sana nakakain lahat. Hindi pa rin tayo talagang nagugutom at hindi pa rin tayo talagang nalulungkot at nakikita pa rin natin na kahit saan ka tumingin, meron kang pag-asang nakikita pa rin. Kaya salamat sa araw na ito binigay ng Diyos sa atin na pwede pa tayong mag-worship sa Kanya. Salamat pa sa Diyos na kaya pa natin makinig. Meron pa tayong pandinig. Salamat sa Diyos, meron pa tayong mata pwedeng makabasa. At salamat dahil hindi siya kailanman nagkulang at kailanman hindi siya pwedeng magkulang. Yun ang pag-asang pinaghahawakan natin sa Kanya. Kaya alam natin, nakasiguro tayo na itong 2021, kung paano niya tayo itinawid noong 2020, 2019, higit pa ngayon. Kasi meron talaga siyang ginagawa. Sabi nga niya, glory to glory. Lahat ng nangyayaring ito, meron tayong natututunan, meron tayong nakukuha, at yung pananampalataya natin, palago ng palaguyan, palakas ng palakos, pati na yung pag-intindi natin, binibigyan niya tayo ng patuloy na wisdom para maintindihan natin, kahit yung mga bagay parang ang hirap intindihin. Kaya salamat sa ECF, na pinayagan pa rin tayo ng barangay natin na yun na nga para maka-live streaming, para makapag-record. At salamat na meron tayong internet. Salamat binigyan tayo ng pera ng Diyos, makapag-load tayo. At salamat na ginagawa ng mga agency ng telecommunication company para maayos yung signal para sa Panginoon pa rin yun. So salamat sa Diyos na hindi siya titigil, kasi itutuloy niya anuman yung pinlano niyang gawin para sa bawat isa sa atin. So nandito tayo sa chapter 6 na ng series natin ng Daniel. Ito yung nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Paano tayo din? Paano natin matututunan kung paano ang magtiwala sa Diyos at kung paano o ano yung bunga ng pagtitiwala sa Diyos na kuminsan parang kailangan mong gamitin. Yung faith mo, kailangan mo talagang gamitin yung katapangan mo para patuloy kang magtiwala sa Diyos kahit na doon sa sitwasyon na parang napakahirap. So nasa chapter 6 tayo today at ito yung nakikita natin, alam na natin yan, may mga mundo, parang Pilipinas, dati second tayo in terms of economics sa Asia. So meron makita mo, may umaasensong bansa, meron namang bumabagsak, merong naghihirap, meron mang umaasenso. Pero pag ganun yun, parang ngayon maring asensado ito, pero kinabukasan ito naman bagsak naman siya. Pero ang kagandahan dito, mapapansin mo, yung Diyos patuloy pa rin siya sa gagawin niya. Yung mundo, nilikha niya ito Nilikha niya ito, siya yung sovereign God. Pero kaya di ba yung mundo, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya lang sa Kanya, importante talaga, pinapakita niya yung tao. Kasi yung kingdom na yan, yung mga government na yan, they rise and fall, pero yung plano ng Diyos, itutuloy pa rin niya kahit ano pang mangyari. Doon naman makikita na, importante pala yung tao sa Diyos, importante pala ako sa Diyos. Yun ang katotohanan. Mas importante tayo sa Diyos, lalo na yung gusto niya walang isa man sa atin yung mapahamak. So nakita natin sa past lesson, na matalino ang Babylonia, mayaman sila, tambak ang ginto nila, hindi mo mabilang. So they can do anything, kumbaga. Pero nakita rin natin, dahil sa pagmamalaki nila sa Diyos, dahil sa paghamak nila sa Diyos, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, kahit anong tatag pa niyan, kahit anong ganda pa niyan, winasak ng Panginoon. Yung paborito kong, parati kong nire-remind sa sarili ko, na kapag ako'y sumuway sa Diyos, di ba nagiging kaaway ako ng Diyos? And then, ang sinabi ng Diyos, hindi lang niya ako kaaway.
Ang sinasabi ng Diyos sa akin, aawayin kita. Kahit anong gawin mo, lalabanan kita. Sabi niya, paano anong ilalaban ko sa Diyos? Ito yung magandang revelation na sabi ng Diyos na hindi mo na ako basta aawayin, hindi mo ako kaaway. Kundi akong Diyos mismo, sabi ng Diyos, kundi ka mag-ayos, ako yung aaway sa'yo. So kahit anong gawin ng kamay ko, papalpak yan, hindi yan magtatagumpay. So tutuloy pa rin ng Diyos ang plano ng Diyos kahit anong mangyari. Sumunod man tayo, hindi man tayo sumunod, yung plano ng Diyos ay mangyayari. Ano ba talaga yung pinaka-greatest plan ni God? Ang greatest plan ni God, di ba, naglalang siya ng langit, ng lupa, ng mundo, ng mga hayop, lahat yan. Kumpletong kailangan ng tao. Tapos naglalang siya ng tao. Galing sa lupa. And then, ang gusto lang naman ng Diyos, itong taong ito, maging masaya. Kasi pag masaya ka, masaya ang Diyos. Yun ang gusto niya. Alam mo ba, kapag malungkot ka, nalulungkot din ang Diyos? Kasi kuminsan nalulungkot tayo, kuminsan nagkakasakit tayo, kagagawan natin kuminsan yon. Pero nalulungkot ang Diyos, ayaw niyang mangyari yon. Kaya lang bunga yon ng mga maling choices natin o mga maling desisyon natin. Ano man ang gawin ko, ano man ang gawin mo, yung magandang plano ng Diyos, because God is good, ang plano niya parating good, itutuloy pa rin niya iyon. So nakita natin si Daniel, na sana naman at the end of the day, hindi si Daniel ang sumikat. Ginamit lang Diyos si Daniel para makita natin yung pagkilos ng Diyos kay Daniel. So sana naman, pag nagkwento ka, hindi yung parang napasikat mo si Daniel. Mapasikat mo sana yung makapangyarihang Diyos na sinasamba ni Daniel. Kung bakit naging matagumpay si Daniel, because sa kanyang sovereign o makapangyarihang Diyos. Sana ito pa rin ang hindi natin makalimutan, hindi tayo mag-focus, totoo naman. Dahil maka-Diyos siya, masunurin siya. Lahat ng magandang asal, ugali, lahat ng tagumpay, nasa Kanya. Pero hindi sana yon. Meron tayong makikita, sana, kung ano yung magandang relationship niya kay God, paano siya sumunod, paano siya nagpapasakop, paano niya pininindigan yung tinuro ng Diyos sa Kanya. Ito sana yung makuha natin, pero hindi yung mapapasikat si Daniel at lalong-lalo na yung pag-aaral natin, yung glory, hindi dapat mapunta kay Daniel, kundi dapat mapunta sa Diyos. So si Daniel na nakita natin na teenager pa lang siya, pinanindigan niya. Remember, ang layo natin sa Kanya. During their time, dumidepende lang sila sa mga propeta, wala silang Bible, walang ganito. May mga ganito man, mga kapiperaso pa lang yung mga sinasabi ng propeta, hindi mo pa alam kung kailan yon. Sa atin, naka-organize na eh. Alam mo, pag Sunday, pwede mong i-block yun eh. Pag Sunday, araw ng Panginoon yon, magsisimba ka. Sa kanila, hindi nila alam kung kailan may darating na propeta para sabihin nila, marinig nila, anong pinapasabi sa Diyos sa kanila. So nakita mo yung advantage point natin sa kanila. But in spite of that, yung paninindigan ng pananampalataya nila sa Diyos, wala pa si Jesus, nandun na. So makikita mo talaga yung grasya ng Diyos. So nakita mo yung pagtitiwala nila sa Diyos kahit na wala silang Bible, wala silang mga paulit-ulit na pwedeng basahin. Yung pagtitiwala nila, wala pa si Jesus. Diba? Sinasabi pala ng prophecy si Jesus, pero naniniwala sila. Yun ang pananampalataya. Hindi pa nga ginagamit sa panahon nila yung word na pananampalataya. Pero sila, pinapractice na nila. Sinasabi ng propeta, merong darating na Messiah. Yung Messiah, sabi niya, isang virgin birth na lalaki yan. Messiah na takapagligtas, ang tatawagin siyang Emmanuel ng Jesus. Naniniwala sila doon, pero wala silang pruweba. Ang hirap ngayon. Ang dami nating alam. Pero sa dami ng alam natin, sabi nga, alam mo na yun eh. Pero ang hirap nating magkaroon ng pananampalataya. Na kung minsan, modern age na sinasabi, 21st century, ang dami pang kailangan daan ng pagsubok ng Diyos. Alam mo yung ihingi ka ng sign. And then pag hingi mo ng sign, pag hindi tumugma doon sa gusto mo, anong ginagawa natin? Ay, hingi tayo ng another sign. Actually, pag tinignan ng Diyos yung puso natin, gusto natin yung isasagot ng Diyos katulad ng desire ng puso natin. Imaginein mo yon. And this is something that we have to really pupunta sa Diyos, God, suriin mo nga po yung puso ko at tingnan mo kung meron po ditong hindi maganda, tulungan mo nga po ako na ikaw po yung tumulong sa akin sa kapangyarihan mabago nga po ito.
Pero sila, mula sa batang edad nila, nagtiwala sila kay Yahweh. Imagine mo, teenager si Daniel, and then umabot siya ng siguro magna 90 years old na siya. Na makita mo yung ganong pananampalataya na yung pag-ibig niya sa Diyos, hindi siya parang roller coaster. Yung paglilingkod niya sa Diyos, hindi yung ngayon gusto niya, bukas hindi, wala siyang gana. Hindi ganon. Hindi nagbabago kahit na buhay pa ang kukunin sa kanya, willing niyang ibigay sa Diyos. At ang gustong-gusto ko doon yung consistency. Nakita mo, from teenager, hindi natin nakita yung bago sila pumunta ng Babylonia, pero alam na natin, tinuruan sila ng magulang nila. Alam natin, meron silang spiritual leader, maybe parang Sunday school. Tinandaan nila yon. Nung maging bihag sila, 17 years old, imaginein mo yon, nandun yung katatag yung pananampalataya nila. And si Daniel, umabot niya sa chapter 6 natin, mga 90 years old. Imaginein mo yung ganong klaseng buhay na consistent, na hindi, siguro ang dami niya dahilan di ba? Mahina na ako, siguro iba na yung mga young generation na. Pero hindi. Pag sinabi ng Diyos, sige ka lang, buong buhay niya, kahit na kamatayan niya, ay ibibigay niya sa Panginoon. So, para makonect natin, chapter 1, di ba? Chapter 1, yung number 1, bata pa siya, teenager pa siya, nandun na, pinakita niya yung hindi niya hayaan ma-defile o madumihan yung katawan niya, di ba? Hindi siya kakain ng pagkain hinihandog sa mga Diyos-Diyosan. At nakita yon, nagkaroon ng parang out of 75 na kabataan, parang parang inangat siya ng Panginoon kasi. Bakit siya inangat? Pinanindigan niya yung turo ng Diyos sa kanya. Na yung sabi ni Yahweh sa kanya, yung katawan mo, banal na templo ng Diyos yan. Hindi mo dapat dinudumihan yan, hindi mo dapat dinidefile yan. Ingatan mo at pinakita niya rito. And then chapter 2, binigyan siya ng karunungan ng Diyos na mag-interpret ng dream, di ba? Na sila nakapag-interpret. Karunungan, yung wisdom, na sinasabi natin, alam na natin, yung wisdom, hindi mo siya makukuha sa school, hindi mo makukuha sa mga ninuno mo, hindi mo makukuha sa experience, hindi mo siya mapag-aralan. Yung wisdom, na tunay na wisdom, sa Diyos mo lang makukuha to. Sa langit lang nanggagaling ito. At meron siya doon. Kaya out of all those mga magician, mga ng wise men ng kingdom, di ba? Pinakita ng Diyos, binigyan siya ng kapangyarihan mag-interpret ng dream. At lalo siyang pinaniwalaan. And then chapter 3, di ba? Gumawa ng Diyos-Diyosan. Kamukhang rebulto ni Nebuchadnezzar, di ba? At gusto niya sambahin siya na lahat ng nilalang niya nasasakupan ng kingdom niya. Alam niya, si Joseph hindi magko-compromise. So malamang, hindi nakasulat, naisip ko lang, malamang, alam ni Nebuchadnezzar na hindi ito luluhod kasi kilala ko na to Meron tong integrity, hindi mo mabibili ng pera ito. Hindi mo mabibili na matutukso ng power. Siya paninindigan niya yung relationship niya kay God. Alam ni Nebuchadnezzar yun. So malamang, nung mangyari yon, wala si Daniel doon kung bakit nandun yung tatlong kaibigan niya. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba nandun sila? At dito naman, yung mga tahimik na tatlong ito, dito lang man narinig yung boses nila. At ang sinabi pa nila, kahit na ihulog mo kami dyan sa pugon na yan, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi paulit-ulit, 66 books sa Bible, ang kinasusuklaman ng Diyos, ang pinagseselosan niya, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan? Ito yung anything or anyone, anumang bagay, anumang tao na inuuna mo sa Panginoon, you can be guilty of idolatry. Yun ang Diyos-Diyosan mo, pinagseselosan ng Diyos at pinanindigan nga nila. At ang sabi nila sa hari, kung hindi man po kami ilagtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Nakita mo yung ganon? Nakita mo yung ganong integrity na kahit patayin mo sila, they will stand on what they believe tungkol kay God. Kaya sabi nga ni Pedro, di ba, mas magiging sundin mo ang Diyos kaysa susundin mo yung gusto ng tao. And then chapter 4, binigyan siya ng warning na dapat magbago ka na. Naniniwala siya kay Daniel, nakukwento niya yung tungkol kay Yahweh. Pero dumating yung time, last na, sabi niya, kailangan mong disiplinahin ka Kasi naniniwala ka na tama yung Diyos ni Daniel, pero yung puso mo, pag tiningnan ni Yahweh, wala mang si Yahweh doon. Wala siyang pananampalataya talaga. Pero sabi, dahil mahal kita, ididisiplin kita. Pero discipline niya, hindi biro. 7 years. 7 taon kang kakain sa labas na parang baka.
ang salita mo parang baka, ang itsura mo, ang kuko mo, ang balbas mo magiging ganyan. Pero nakita mo pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Sa gitna ng pagdidisiplina niya, pinabakuran siya para hindi siya lapain ng mga ibang hayop. Di ba? May mga damo doon para may pagkain siya. Pero pagdating ng 7 years, sabi niya, kilalanin mong ako yung Diyos, tatapusin ko yung sumpang yan sa'yo. Walang pinag-iba sa atin. Dapat matagal nang ginunaw ng Diyos ang mundo, hindi sa pamamagitan ng baha. Pero bakit siya slow to anger? Katulad ng kinanta natin kanina. Inaantay niya eh. Maring may kamag-anak ka, may anak ka, may nanay ka, may tatay ka, may pinsan ka, may kaklase ka, kapitbahay mo, na hindi paligtas. Ayaw ng Diyos na mapunta ito sa impyerno. And then hanggang sa nirestore siya, pero alam natin, nanampalataya siya sa Diyos, pero sa mahirap na pamamaraan. And then chapter 5, of course, ibang kingdom na lalong masama. And then kasamaan nila, di ba? Ang kasamaan nila, yung dito makikita mo yung blasphemy na sinasabi ng Bible na walang kapatawarang kasalanan. Siyempre, na-conquer nila yung Jerusalem, kinuha yung mga articles, hindi lang yung gold, na nasa altar sa Jerusalem. And then, nilagay yun sa Diyos-Diyosan nila. Yun lang paghamak na yun eh. Pag-defile na yun doon sa mga holy things na ginagamit sa pagsamba sa tunay na Diyos na si Yahweh. At nung lasing na sila, actually ang senaryo dyan, orgy. Yung walang taros na kalaswaan, walang taros na pag-iinom, walang taros na puro sobrang kasamaan na talaga. And remember, gano'ng karami yung nagpa-parting yun. And then bigla na lang, sabi niya, mene, mene. Sabi, yung mene, mene, hindi katulad dito na bibigyan kita ng 7 taon para makilala mo na ako yung Diyos. Kapag nakilala mo o inamin mo, tinanggap mo akong si Yahweh, tatapusin ko yung parusa. Pero dito sabi niya, tapos na. Binigyan ka na ng chance. Pero wala na yung chance na yon. Pinurfit mo na yon. Ilang beses na kitang nagpadala ako sa iyo ng propeta. Ilang beses na kitang pinadala ng tracts. Binigyan kita ng Bible. Binuntahan ka ng missionary. The same sa atin, walang pagbabago. Pero sabi niya, ngayon na, tatapusin na ang kaharian mo. At nung araw na yon, ay hinayaan ng Diyos na siya ay patayin. And then nandito tayo ngayon sa chapter 6. Kung natatandaan nyo, yung tapos na tayo sa number 1, Babylonian Empire. And then nandito na tayo sa Medo-Persian Empire. Sabi niya, yung dalawang ito, yung sasakop sa inyo. And then ito na yung sa rebulto, ito na yung silver. Yung dalawang kamay na ngayon, sabi niya, 2 kingdom ang sa inyo ang sasakop. And then sabi niya sa Isaiah 40:15, di ba? Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Because God created this eh. Sasabi niya, yung bansang pinagmamalaki mo yan is just a drop on the bucket. Yan lang yan. Ang importante, sabi ng Diyos, yung tao na nilalang ko, kaya yung kingdom na yan na pinagmamalaki mo, pinagkukuhanan mo ng pride mo, pwede kong ibagsak yan anytime, pwede kong dudurugin yan. Kung bakit sabi niya sa Jerusalem, di ba? Na walang 2 brick na magkapatong. Sabihin niya, gigibain yan flat to the ground. Nakita mo yung galit niya. Ano yung kinagagalit niya? Pagpasok mo pa lang sa gate ng Jerusalem, may mga rebulto na yan na sinasamba nila. Yung Diyos-Diyosan nga yun. Na kahit ngayon doon, makikita mo doon, may mga gate doon na pupuntahan mo doon, ang Virgin Mary ang makikita mo doon sa loob yun. So anong nararamdaman ng Diyos hanggang ngayon, di ba? Kaya sabi niya, ay importante, yung mga bansang yan, sabi ko, under my sovereignty yan, pero yung importante, yung plano ko sa'yo, ikaw na tao na nilalang ko, yung plano ko sa'yo, itutuloy ko pa rin at mangyayari pa rin yung magandang plano ko. Sabi niya sa Daniel 4:17, di ba yung pinag-aralan natin? Ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maari niyang gawing hari ang sino man nais niya kahit ng pinakaabang tao. So the same sa atin. Yung election parating na next year. So naniniwala tayo, parehas pa rin. Kung sino ang nilagay ng Diyos dyan, ang utos niya sa atin,
magpasakop tayo sa Kanya, ipanalangin natin sila araw-araw, which is ginagawa naman talaga natin. Kasi yan, under siya ng kataas-taasang Diyos, na hindi nagbabago yan. Hanggang ngayon, yung pa rin ang Diyos ng buong mundo ng kalakitan. Kaya makita mo si Nebuchadnezzar. Sabi ng mga archaeologists, yung mga tiles, wala akong makita, pero sa history makikita mo yung tiles na meron siyang mukha ni Nebuchadnezzar. Tapos merong yung parang aso, yung tapak ng aso. And then hindi nila mabilang ito sa dami. Masisisi mo ba naman siya? Siya yung pinakadakilang, sabi nga nila, King of Kings. Yung parehong maliit na K, di ba? King of Kings. Ganon siya ka-powerful. Yung ginto nila, hindi mo mabilang nga eh. So yung kayamanan nila, grabe. Yung katalinuhan nila, grabe. Kaya lang ito, lahat itong pagpapala ng Diyos ito, hindi nila recognize na ito'y bigay ng Diyos sa kanila. At naging palalo sila, naging mayabang, naging prideful, kasi nga naman, ang sarap-sarap, ang sagana ng buhay nila. At hanggang ngayon makita mo yun, they try to duplicate, pero hindi kayang gawin until now. With all the machineries, modern equipment, yung kinreate ng history, na image ng Babylon, hindi mo siya makikreate talaga. Bakit? Kasi ang Diyos ang naglagay nun. Na kahit mag-aral ka ng 20 taon, 30 years ka sa architecture, I don't think so na makukuha mo yon. Kasi yung karunungan na yun, bigay ng Diyos yun. Na pag wala ang Diyos, hindi yun mapapa sa'yo. And then, makita natin yung dito sa advantage point natin. This is, chapter 6 is before Christ. Dito, after Christ na tayo. Mas alam na natin, most of those prophecies, di ba? Hindi most, lahat ng prophecy ng Old Testament, pag pumunta ka ng New Testament, nangyari na sila. Dapat madali ka na ma-convince na salvation is of God alone. Yung kinata natin kanina, Jesus is enough. Hindi mo kailangan ng Jesus plus. So dito tayo nagkakagulo ngayon. Na alam ng Diyos na ang status natin. Kaya nga nung ginawa niya, binigay nga niya yung bugtong na anak niya na si Jesus. Alam niya, hindi ko kayang bayaran yung kasalanan ko. Yung kasalanan na naman ako kay Adan at Eva, kasalanan naman ako sa mga ninuno ko, kasalanan naman ako sa magulang ko. Nung lumaki pa ako, nagkagawa pa ako ng sarili kong kasalanan. Hindi ko nga mabilang yun eh. Then paano ko babayaran yun? Alam ng Diyos yun. So na malaman ng Diyos yun, alam mo yung hinantay lang ng Diyos? Sabi niya, merong ilang tao na umamin na, Panginoon, kailangan ka po namin. Hindi ko po kayang bayaran yung kasalanan ko. And then, gumawa ng paraan ng Diyos. Ano ginawa niyang paraan? Pinadala niya yung bugtong na anak niya na si Jesus. Na bayaran niya yung kasalanan ng lahat ng tao. Magmula pa kay Adan at Eva, kasalanan ng mga lolo ko, kasalanan ng mga lola ko, magulang ko, kasalanan ko, at pati yung next generation ko. At anong sabi niya? Binigay ng Diyos, pinadala ng Diyos ang bugtong na anak niya na si Jesus, na para bayaran yung kasalanan nating lahat sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos niyang bayaran yon, sabi niya, kung maniniwala ka doon, na pagkatapos niyang mamatay, inilibing siya, but on the third day, nabuhay siya muli, pumunta siya ng langit, naghahanda siya ng lugar para sa akin, para sa iyo, sa lahat ng maniniwala sa Kanya, at babalik siya na susunduin niya ako. Kapag naniwala ako doon sa pananampalataya, sabi niya, hindi na ako mapapahamak sa impyerno. Kasi kapahamakan, sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga yung parang patay. Kahit na ganunin ko pa yan, kung patay yan, hindi niya ako mararamdaman. Kahit na sigawang ko pa siya, kahit gumamit pa ako ng megaphone na ganon, hindi niya ako maririnig. Kahit lagyan ko pa yan ng headset, hindi niya marin. Dahil patay yan eh. Kaya sinabi ni Jesus na, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Ako lang ang pwedeng bumuhay diyan. Ngayon pag bumuhay yan, sabi niya, doon, maririnig niya yung salita ko, maintindihan niya, makikita yung dapat makita. Kasi sabi niya, kasalanan ninyo, alam na natin yun, kasalanan natin. Because of pride, di ba? Dahil pride tayo, na gusto ko gumawa na lang ako ng Diyos ko. Pero kung anong gustong gawin ko sa Diyos ko, I have the, choice ko yon.
Gusto ko siyang ilagay dito, kung gusto ko malaki, kung gusto ko suutan ko siya ng blue, ako yung may control. Pero sabi ng Diyos, o sige, binigyan kita ng free will, gawin mo yung gusto mong gawin. Pero yung sinasabi ko sa iyo, sabi niya, paulit-ulit, kapag ginawa mo yan, meron kang tatanggaping sumpa. Ano yung sumpa? Magiging katulad ka ng Diyos ang ginawa ng kamay mo. Meron kang mata, hindi mo nakikita. Meron kang tenga, hindi mo naririnig. Meron kang katawan, hindi mo mararamdaman. Meron kang kaisipan, pero hindi ka nakakaunawa. Tama? Kahit ako the same. Nung kinakausap ako tungkol sa Bible, inaaway ko pa nga eh. Bakit? Kasi patay ako. Hindi ko naintindihan yung salita ng Diyos. And kaya sabi ng Panginoon na, unless a man be born again from above, he cannot see the kingdom of God. Kaya pala sabi niya, salvation is of God. Na yung kaligtasan sa Diyos lang yon. So yung pagbo-born again mo dahil patay yung espiritu mo because of sin, magmula sa sin ni Adam and Eve, bubuhayin sa langit at yun. Kapag nagbasa ako ng Bible, naintindihan ko. Tapos pag nagbasa ako ng Bible o nakinig ako ng sermon, ganun pala yun. And then hindi ko napapansin, merong nangyayari sa buhay ko. Na, hindi ko naman pinanalangin yung tinatawag nila sinner's prayer na, Panginoon, binubuksan ko pong puso ko, inimbita po kita. Hindi ko naman pinanalangin yun. Bakit parang kakaiba? Gawa pa rin ng Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, gagawin ng Diyos yung plano niya. Ang plano lang niya, ayaw niyang mamatay sa kasalanan ang isang tao. Hindi siya natutuwa kapag namatay ang isang tao na meron isang kasalanan. Anong ginagawa lang ng Diyos? Sabi ng Diyos, anong iutos niya sa atin? Sabi niya, you snatch them away. Sabi niya, ano mo siya? Snatch. Parang agawin mo sila. Agawin mo sila sa demonyo. Paano ko sila gawin sa demonyo? Sabihin mo yung katotohanan, merong buhay na Diyos. Sabihin mo yung katotohanan na nagsasalo siya sa mga Diyos-Diyosan kung meron ka man dyan, meron ka sa wallet mo, meron ka sa bag mo, meron ka sa bahay mo. Ano kaya subukan mong ilabas mo yung sa bahay? Para yung Diyos hindi siya magselos at bibiyayaan ka niya. And then, nakita ng Diyos sa puso mo, yung kapakumbabaan, God, salamat po, hindi kita naintindihan, pero totoo nga, merong Diyos eh. Kasi ang dami ko pong nakikita, hindi ko ma-explain eh. Pero salamat po, alam ko po na hinipo mo po yung puso ko. Tulungan mo po ako na makilala po kita. Tulungan mo po ako na sundin ko po kita. Kasi alam ko po, maganda yung plano po sa akin kasi mahal mo po ako. Kahit gano'n lang, no matter how small, sabi niya, yung faith na yon. Sabi nga ng My Bible, with that little faith na kasing laki ng buto ng mustasa, sabi niya, He can move mountains. Imagine mo yung kapangyarihan ng Diyos na yon. Ang inaantay lang niya, lalapit ako sa Kanya. In humility, kailangan po kita. Kahit ngayon, itong COVID dito, nakikita na natin ito, di ba? Hindi mo pa ba nakikita na wala, hindi ko naman sinasabing wala yan. Importante lahat yan, mga health agency, lahat yan, mga gamot na yan, mga vaccines na yan. Pero isa lang talaga ang pwede mong puntahan na makakasiguro ka. Ang Diyos lang yon. Aantay mo pa ba na naka-intubate ka na, saka ka palang tatawag? Aantay mo pa ba na kapag nakaratay na, saka nyo binibidyo? Ngayon pang malakas pa ngayon, bakit hindi kayo makinig na salita ng Diyos? Bakit hindi ka magbasa ng Bible? Bakit hindi ka manalangin? Ngayon pa lang kaya mong gawin yon. Aantay mo yung mahal mo sa buhay. Hindi siya na nakakaintindi kung ano-anong tubo na yan, bedridden na siya, and then saka katatawag sa Diyos, okay pa rin yon. Pero huwag mo nang antayin, kaibigan. Ngayon pa lang tanungin mo sa sarili mo, ano yung relationship ko kay God? Kumusta ako? Pag namatay ba ako, pupunta ba ako ng langit? Paano ba pumunta ng langit? Saan ba ang daan? Meron bang bayad doon? Meron bang ticket doon? At least alaman mo man lang, yung effort mong yon, ibig sabihin ng Diyos, makita niya, bukas ka na. Open na yung minds mo, open na yung heart mo. And then, God, by His grace, pupunuin niya yan. And then, magulat ka na lang, may nangyayaring mga himala sa'yo. Kaya kahit ngayong gabi, ngayong araw na to, o mamaya, bago ka matulog, punta ka sa isang sulok. Kahit pabulong-bulong lang, kausapin mo nga yung Diyos at subukan mong makipag-usap sa Kanya, God, ano ba yung relationship natin? Tulungan mo ako.
magpakumbaba ka, kausapin mo siya, at may gagawin siya because salvation is of God. And then 90 years old na siya, na nilagay sa dyan. Sa Sunday school, sabi niya, Pastor, siguro isa lang yung leon doon, nagtago si Daniel. Hindi, maraming leon yan. At saka totoong leon yan. At saka hindi ka pwedeng magtago. Sabi naman ng ibang bata sa Sunday school, siguro Pastor, matatanda na yung leon. Wala na silang ngipin. Alam mo yung gano'n? Tapos di ba may marinig ba, Pastor, siguro wala silang gana kasi makunat na yung karne ni Daniel. Mga magna 90 years old na siya dyan eh. Hindi yun. Talagang gutom yan, ginutom talaga sila para sa pagpaparusa ng hari. Na-imagine mo yung butas nga doon sa taas doon? Di ba sabi na mamaya titingnan natin, sinilyon ng king's ring. Parang the same ginawa nila kay Jesus kasi alam nila na pwedeng buksan yon, palayain doon si Daniel. So magtiwala siya sa kanyang Diyos. Titingnan natin sa chapter 6, verses 1 hanggang 28. Daniel chapter 6, verses 1 hanggang 28. Sabi niya, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno na mga rehiyon sa buong kaharian. So di ba tinalo na tinalo na yung lineage ni Nebuchadnezzar. Ito na yung Persia at saka Media. So sila na yung bagong kingdom dito. Itong si Haring Dario, ito na yung nandito sa kwento. Na pumili siya ng maraming tao gawing mga pinuno para mga regional ministers yan. Di ba? And then, pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Nakita mo? Di ba kinongker na sila? Lahat ng taga-Babylonia, nilipol nila, giniba nila. Pero nandun pa rin si Daniel. Paano kaya nandun si Daniel? Di ba kapag nagko-conquer ka ng kingdom, pinag-aaralan nyo yan eh. Di ba? Halimbawa, kukubkubin mo yung MOA, di ba? Ang gagawin mo, you make some strategy, di ba? Pag-aaralan mo siguro ano bang meron sa MOA, sino ba yung mga namumunong tao diyan. So malamang during that time pinag-aaralan ni Dario si Daniel. At siyempre sa history of the kings na nakasulat sa Bible, nakasulat lahat ng nangyayari doon sa Annals of the Kings. Nakasulat doon na nangunguna kung paano magmulang 17 years old si Daniel. Nakita yung consistent holy living niya. He would not compromise. Matalino, hindi siya iinom, hindi siya gagawa ng kasamaan. Araw-araw na nanalangin, nakaharap sa Jerusalem kasi nangangako ang Diyos sa kanila na after 70 years palalayan siya, naniniwala siya doon. At alam ni Dario yun, kung bakit imagine mo biyaya ng Diyos, nandun pa rin siya. Matanda na siya, almost 90. Di ba parang isipin, dito nga di ba 65 lang, huwag ka nalalabas, wala ka ng kwenta eh. Di ba? Doon 90 na, suro, sabi niya, matanda ka na, tatang, pahinga ka na po, doon ka na lang po sa bahay, di ba parang gano'n? Pero hindi eh. When you obey God, hindi ka pagsasawaan ng Diyos. Tama? Habang sinusunod mo ang Diyos, kung kailangan kanyang palakasin, sabi niya, He will strengthen you like a young eagle. Gagawin niya yon kasi meron pa siyang plano sa iyo. At dito makikita mo, ginawa na rin kay Daniel. And then verse 3, sabi niya, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Di ba? Tatandaan mo si Joseph? The same. Kapag ginawa ito, di ba? Ano ba pinagbago sa Babylonia? Bakit may maiinggit sa'yo? Bakit may magagalit? Isa kang dayuhan, tapos isa kang bihag, tapos ginawa kang pinuno ko. Siyempre, anong mararamdaman ko? Natural lang, magagalit ako, maiinggit ako, magsiselos ako, di ba? It's but not natural. Tapos ang tanda-tanda mo na, tapos dyan ka pa, leader ka pa namin. Di ba, yung mga ganon? So, dito, may pinaplano si Haring Dario. Magwa 1 year pa lang to, Magwa 1 year pa lang after they conquered Babylonia. 1 year pa lang. Kaya lang, ma-imaginein mo, hindi nakasulat. Na-imagine ko na siyempre natin ng hari, di ba, ng hari, nakaganyan lang yung parati, di ba, tapos in-entertain siya, di ba, pinapakain. Malamang parating nandun si Daniel eh. Si Daniel, evangelist siya.
Kung bakit makita mo, kinukwento niya tungkol kay Yahweh, kinukwento niya yung buhay nila sa Jerusalem before. Kinukwento niya paano sila pinarusahan ng Diyos. Bakit tinanggal sila doon sa magandang kaharian nila. At yun hanggang dito ginagawa ni Daniel. Kahit hindi nakasulat, may imagine mo kung bakit si Dario nagkaroon siyang ganun simpatya. Bago ito, kinongker kita, tapos gagawin pa kitang parang next to the king. Kasi yung tatlong ito, parang next to the king na yan Kaya lang plano pa lang niya ito, lumabas na yung mga nagseselos. Kasi 70 years na pangako ng Diyos na magiging bihag sila ng Babylonia matatapos. So by this time, marami na yung mga nagbalik tiwala sa Diyos. Hindi pa tapos ngayon, 2021 hindi pa tapos. Pero makita mo, parami yung mga Hudyo na naniniwala kay Yahweh o sa Panginoong Yesus o sa Ama nating nasa Diyos. So tapos ang 70 years at sa first year na yon, alam natin na kasama si Daniel kung bakit si Dario on that first year ng kingdom niya, gumawa siya ng decree na paluuwiin na ito mga Hudyo sa Jerusalem o sa Juda. So, saan pa magagaling yun, di ba? Nagaling kay Daniel. Na malamang sinabi ni Daniel, alam mo, Haring Dario, ganito yung plano ni Yahweh. Kasi dinisiplito kami, matigas ang ulo namin. Anong ginagawa niyo? Ayaw ni Yahweh na pagsamba ng Diyos-Diyosan. Alam ni Dario yun Pero sabi ni Daniel, pero sabi ng Panginoon, after 70 years, payalaan kayo. This is after 70 years na. Alam mo, on that 1 year, gumawa ng decree si Dario na itong mga Hudyo, pababalikin na sa Huda. Imagine mo yung tuwa ni Daniel na ito pala yung role ko kung bakit pinadala ako ni God, kung bakit niya ako pinreserve, kung bakit niya ako iningatan, kung bakit niya tinasa ko sa tungkulan para ang mga tao meron silang para may pagkakataon ako magsabi at paniwalaan nila ako. Hindi siya nagbago. Gusto kong ulit-ulitin yung consistency. Sa Christian living, ito yon. Sabi niya, in season or out of season, I will by the grace ni God, gawin ko yung dapat kong gawin. Yung joy ko, pananatili yon. Kahit nagutom ako, kahit nasagana ngayon, kahit may problema ako, I will continue with my God. Hindi ko yon kakaligtaan. Imagine mo, 70 years na, 90 years na rito. Ano sabihin mo, assuming na 17 years old siya nung dinala doon, tinraining ni Nebuchadnezzar, di ba? And then this 90, so mga 70 years plus 17, that's 87. Tama? Tama ba yung computation ko? So dito almost 90 na siya, pero makikita mo yung hindi siya tumitigil. Nakaharap siya sa Jerusalem. Kasi nandito pa sila Wala pa sila sa Jerusalem, pero meron ng decree na pababalikan na sila ng hari, lahat ng Hudyo pababalikan niya sa Juda at nandun ang Jerusalem. Hindi siya tumigil. Ito yung gusto kong makuha ko at makuha mo. Yung consistent Christian living, yung consistent na holiness, na hindi ka parang roller coaster. Ngayon, tuwang-tuwa ka sa paglilingkod, bukas, next time, wala na naman. Hindi ganon. Ang gusto ng Diyos, yung consistent na, pag ganon pa nga Sabi ng Diyos, glory to glory. And then si Yonggitso, kamamatay lang niya 2 weeks ago o 1 week ago. Alam na natin to, the biggest church sa buong mundo. Dati, yan, 700,000 members. At first time ako pumunta ng Korea, ako dinala dito sa simbahan nila. Pumunta na rito yon, ewan ko kung buhay na kayo, doon sa Ultra pa, yung University of Life, dating Ultra yon, nag-evangelism crusade. Pero namatay na siya, pero ang point ko, days ng 85, hanggang sa kunin siya ni Lord, nandun siya. Na nagkaroon ng problema, nag-disbal ko ng pera yung anak niya, pero patuloy siya sa paglilingkod ng Diyos hanggang sa kunin siya ng Panginoon. Si John Wesley, the same. Diba? Kahit all those persecution, katumbas ng buhay niya, ibinigay niya siya yung, kasama sa mga Reformation kung bakit merong naitatag na yung, Methodist, yan, yung mga Reformations na from Catholic, and then nag-aral sila ng Bible, nakita nila parang hindi consistent with the practice. So, nagkaroon na Reformation. Of course, grabing persecution dinanas niya sa Roman Catholicism, pero na-burn or nagkaroon ng simula yung Methodist. Makikita nyo ngayon, buong mundo, merong group ng Methodist.
And then kapag tinaas ka ng Diyos, merong kasamang paghihirap yan. Sabi nga niya, too much is given, much is required. So mas malaking responsibility mo, pero huwag kang mag-alala. Kasi ang Diyos naman na naglagay sa iyo, katulad ni Daniel, God will sustain you. Ang taong nagtatagumpay ay nakadikit sa pagtatrabaho. Binubuhos niya ang buhay niya ito. So, ibig sabihin yung consistency mo, kung ano yung ginagawa mo, ministry ka, o evangelist ka, pastor ka, singer ka, evangelist ka, ano pa-improve pa yan. Dapat, ito yung dito yung mga nagtatagumpay. Hindi yung this time nga, ganado ka, next time hindi na. Ito yung parang nakadikit. Alam mo yung teacher, ang tunay na magaling na teacher, parang nakadikit yan sa lesson plan. Ibig sabihin, kahit na Sabado at Linggo, gumagawa yan ng lesson plan, di ba? Yung mga architect, kahit na may free time siya sa bahay, wala siya sa office, gumuguhit yan. Yun ang skill na binigay ng Diyos. The same sa atin. Kung ano man binigay ng Diyos sa'yo, negosyo, nakadikit ka doon. Ibig sabihin, binibigay mo yung effort mo by the grace ni God, and then magsasucceed ka. Yun ang kidun. The same sa ministry. Sabi nga nila, yung practice makes perfect. Yung parang ganun din siya. Yung binigay sa iyo dito, meron ka mga secondary gifting. Pero dito, yung kung saan ka nilagay ngayon ni God, you excel. Mag-excel ka. Pagbutihan mo. By the grace ni God, tutulungan ka ng Diyos. Do not settle for less. Ibig sabihin, dapat paganon ka. Hindi ka magpaplato o mas mahirap. Gumanong ka, tapos gumanong ka na naman, di ba? Para ang roller coaster. And then verse 4, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng may bibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Natural lang, di ba? Pag selosan siya, kaingitan siya. Ngunit, wala silang makitang dahilan pagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. The same thing, di ba, kahit ngayon, pag wala silang, di ba, mga elders ng church, qualification niyan, parang blameless. Mayroong ganun classification. And then makita mo pag matapat siyan, pastor man yan, missionary man yan, worker man yan, Sunday school teacher man yan, hanap sila. Ngayon, ang sisirain nila, ito yung ginagawa nila para sa Diyos. Hanggang ngayon, nangyayari ang ganyan. Verse 6, sabi niya, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Sabi niya, long live the king. Di ba? Pag ganyan parating bati nila, long live the king. Parang ganun sila, parang respeto yun eh. And then sabi niya, kami pong mga tagapamahala, yung dalawa, di ba 3 sila. Pero malamang, siyempre, hindi nila sasama si Daniel kasi against kay Daniel yan eh. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Imaginin mo yon, gagawin kang Diyos for 30 days? Ano mangyayari sa ego ni Dario, di ba? Hari ka, and then pupuntahan ka ng mga officers mo ng kingdom mo, gagawin ka po naming Diyos sa 1 buwan. Siyempre, parang katulad din natin, tao lang siya. Abay, gusto mo yon. At least maging Diyos ka for 1 month, di ba? Di ba pag nanay ka o tatay ka, pag birthday mo, nangyayari pa ba yon? Lalo na sa nanay. Pag birthday ng nanay, sa araw ng birthday niya, king yon. Queen siya pala, queen. Hindi siya magugas ng plato, hindi siya maglilinis. Talagang ipapamper siya, di ba? Dito gagawin kang Diyos for 1 month. Di ba? Ano mangyayari sa ego mo if you are King Dario, di ba? Gusto ko yan. Diyos ako for 1 month. And then, sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Nakita mo yung ego natin? Yung ego natin, na kapag napamper yan, magkakamali ka na ng desisyon. Alam naman ni Haring Dario, di ba? Alam niya kung sino si Daniel. At alam niya, hindi man nakasulat, makakakonclude ka, alam niya from the history, from annals of the king, even from the time of Nebuchadnezzar, alam niya itong taong ito nananalangin not less than 3 times a day nakaharap sa Jerusalem. Alam ng lahat yun.
Kaso dahil nga na-touch yung ego niya, imagine mo gagawin kang Diyos for 1 month. Nakalimutan niya yon. Na baka si Daniel itong tinitira nila. Na hindi niya na naisip na baka nagselos sila kay Daniel kasi imagine mo, bihag, tapos hindi lang senior citizen, magna-90 na, tapos pinuno namin kaming matatipuno. Because na-touch yung ego ni Dario, nakalimutan niya yon at nagkamali siya ng decision. Parang bara-bara, nakapagpirma siya. And then, di ba, hindi naman bago yun eh. Even during that time, ginagawang Diyos ng mga ibang tao, yung kamukha nila, tao. Di ba, yung panahon ng mga Pero, di ba? Mga Diyos sa kanila yan eh, na wala namang pinagbago. So, meron talagang mga tao na ginagawang Diyos, yung kamukha nila tao. Parang kamukha din naman ng yung nung Diyos-Diyosan, di ba? Maglililo ka, kukuha ka ng kahoy, sabi puputulin mo. Yung parte ng kahoy, hugisin mo ng maring kahugis ng anumang nilalang sa lupa, nilalang sa dagat, o nilalang sa langit. Gagawin mong Diyos-Diyosan. Dito the same. O gawin nating Diyos ito. Dito sa the same. Yung presidente natin, gawin natin pangalan natin sa kanya. Yung mall na yan, hospital na yan, pag ipangalan natin sa leader na, it's a kind of idolatry, it's a kind of Diyos-Diyosan. So wala man pinagbago. Di ba sa mga Herod, di ba? Itong makita mo yung king, alam pa pumunta ka dito, maa-amaze ka na gaano kataas, paano mo tatalunin yung mga, kaya para silang Diyos eh. Na pag pumunta ka dito, talagang napakataas and then makita mo yung mga imbakan ng tubig. I mean, with those, wala silang modern equipment. Pero yung ganong klaseng kaalaman, paano ka mag-iimbak ng tubig sa disyerto na umuulan lang ng mga 2 or 3 times in a year? Pero iipunin nila yung every drop and then may mga waterways yan para makats nila lahat ng ulan doon. Pero the same. Because of pride. Sabi ng Diyos, hindi mo na-recognize na ako nagbigay sa iyo niyan, guguhin ko yan flat to the ground. At ngayon, tourist destination siya pero wala pa rin siya. And then dito sa atin, huwag ka nalalayo. Sabi niya, totoo, mabuting tao naman, hindi naman kinu-question yan. Na pwede siyang gawing saint. Parang ikaw saint ka eh. Ako saint ako eh. Kasi bakit ako naging santo? Bakit ako naging banal? Because of Jesus. Kasi naniwala ako sa Kanya. Yung righteousness ni Jesus was imputed on me. Yung holiness ng Diyos napunta sa akin. Kaya I'm saint. Saint Eduardo, pwede yun. Pero hindi mo ko pwedeng gawing Diyos. Hindi ako Diyos. Ay, santo ako, pero hindi ako Diyos. And the same dito, mabuti si Pedro kalungsod. Pero makita mo, sinasamba na siya, binabow down na siya, nilalagay siya ng bulaklak. At malamang may mga areas na sinisindihan na siya ng kandila na kinasusuklaman ng Diyos. Bakit niya kinasusuklaman? Nagsaselos siya. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng pag-iingat, hindi lang ikaw, damay-damay pamilya mo. Ang Diyos na nagbabantay sa negosyo mo kahit natutulog ka. Yung mga hayop na alaga mo, lumalaki sila, halaman na inaalagaan mo, natutulog ka, pero pinapalaki ng Diyos yan. Binibigyan niya ng hangin, binibigyan niya ng sunlight na hindi mo gawa yon. Pero ngayon sabi niya, gumawa ka ng Diyos-Diyosan mo na seselos siya kung bakit napupuot siya. Then verse 8, kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. Natas nga yung ego eh. Gagawin ka ba namang Diyos sa isang buwan, di ba? So, dali-dali na niya ang pinirma yan. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Of course, merong secretary ang king. Gawin mo yan. And then, siguro, hindi na nga niya binasa eh. Anyway, ako naman yung Diyos for the next 30 days, di ba? So, parang hindi na niya binasa and then naging batas nga yun. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Nakita mo yung karakter niya? Never! Kahit yung never na pinagtanggol nila yung sarili nila. Bakit? Alam nila Sabi ni God, vengeance is mine. Di ba? Sabi niya, ako yung magtatanggol sa iyo. I will fight for you. Ako yung lalaban sa mga kaaway mo. All those promises, alam nila yon at naniniwala sila. Kaya during those accusations, never na makita mo na nakipagtalo sila o dinefend nila yung sarili nila. Kasi alam nila, ipagtatanggol sila ng Diyos nila. At si Daniel, malinaw na makikita mo sa kanya yung pagpapasakop niya, pagsunod niya sa mga salita ni Yahweh sa buhay niya.
And then lumuhod siya at nanalangin. Katulad dating ginagawa, nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Siyempre, wala pa naman mga electric noon, di ba? So usually, meron silang tap. Hindi nila binibigyan, yung tap ng bahay nila, hindi nila lagyan ng walls kasi mainit nga. This area is so hot. Di ba? Mga disyerto yan, talaga mainit. So ginagawa nila is an open ace dun sa pinaka-attic mo o balcony mo doon. And then meron lang siyang parang trapal na gumaganon yung hangin, tinutulak-tulak ng hangin. Para parang nagsisilbi pa rin siya ng parang pamaypay mo. At dito siya parang nananalangin, nakikita ng lahat. At napabalita, alam ni Dario ito, from the history, alam niya na pumunta si Daniel doon at the age of 17, ginagawa na niya yon. Kaya during that time of training, parang yung mga Muslim, maglalatag siya ng carpet niya, aharap siya doon at mananalangin siya. Even during the time of training, malamang nakita ng lahat kung paano manalangin si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego at hindi lingid dito sa kanila at hindi niya ito tinatago. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Imagine mo, 70 years sa Babylonia, ginagawa niya ito. Na ginagawa niya even bago siya maging bihag, ginagawa niya doon sa tahanan niya kasama yung mga magulang niya. Sabi nga sa awit 55:17, sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking tinataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang dinirinig. Di ba? Sabi ni Haring David to. Di ba? Si David to, the same experience. Na ito lang yung kaya natin, kahit tayo, we have more freedom na gawin ito. At kahit tayo, mas magandang gawin natin, kasi bakit kamo? Meron tayong guide. We are positioned better than them. Kasi ito, detailed nga ito Detalyado nga nasa atin, complete na 66 books ng Bible. It's a complete manual na pwede natin gamitin sa buhay natin. Sabi nga sa Acts, ba? Sabi ni Pedro, sabi niya, sa Diyos kami dapat sumunod at di sa tao. At dito makita mo rin, may batas yun. Pero never makita mo na pinagtanggol niya sarili niya kasi alam niya, ipagtatanggol siya ng Diyos niya. Na pwede naman niyang sabihin na 30 days? Ano siguro? Magtago muna ako sa loob. Doon ako manalangin, di ba? Para wala na lang problema. Mananalangin pa din naman ako Haharap ba din naman ako sa Jerusalem Pero parang ganito, hindi ko na lang bubuksan yung mga blinds na yan para walang tumingin sa akin. At mananalangin ako rito nakaluhod. Wala muna akong papapasukin. Pwede naman ganun, di ba? Sara ko na lang yung mga pinto, pwedeng ganun. Pero hindi That is compromising. Ano sabi ng Diyos? Kahit sa atin, mas malinaw nga, di ba? Sa kanila, hindi pa nga nila alam yung salita ng Diyos na kapag kinahiya mo ako, pagdating sa langit, ikakahiya din kita. Hindi pa nga nila alam yun Pero siya hindi. If it will cost my life, it's okay. Kasi sabi nga, hindi pa rin niya alam yung salita ng New Testament na to live is in Christ and to die is gain. Hindi pa rin niya alam yun Pero sa puso niya ganun pa rin. Kahit patayin mo ako, hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Kasi pag pinatay mo ako, pupunta ako doon sa langit Mas maganda doon. Dito nga init-init. Ngayon, kapag hindi ako sumunod sa utos ng Diyos ko, delikado ako. Kung mainit dito, mas mainit sa impyerno. Ayoko doon. Di ba? So, alam niya yon at kailangan niyang panindigan yon at kuminsan, di ba, yung para paborito natin sa New Testament na a faith without, a faith without action is a dead faith, parang ganon. Pero pag dito yung sitwasyon mo, buhay mo ito, tinan mo nga, isipin mo lang, kaya ko ba yon? Na kapag hindi ko dininay si Jesus, pag tinanong ko, halimbawa, may pumasok na terrorist dyan, sino yung naniniwala kay Jesus, punta doon sa harap. Puputulan namin ang ulo. Yung hindi naniniwala kay Jesus, i-renounce mo si Jesus, punta sa likod, hindi namin kayo gagalawin. Ano kaya? Ganun ba katalina, pupunta ako dito. Ikaw, pastor, gusto mong bumaba dyan? Kasi pag di ka bumaba dyan, naniniwala kay Jesus, di ba? Puputulan kita ng uli. Igano mo yung ulo mo dyan. Gagawin ko kaya? Ganun ba katali yun? I don't think so, di ba? Pero dito, makikita mo, ang layo. Makita mo, from teenager
Ganun na yung conviction niya. From teenager, ganun na yung pananampalataya niya. And then yung consistency ng holy living niya, parang ang sarap maging ganun. Di ba? Ang sarap na maging ganun, na hindi ako para akong kuminsan mainit, kuminsan malamig, kuminsan masigla, kuminsan malungkot. Parang ganun, di ba? Kuminsan nakangiti, kuminsan nakasimangot, di ba? Parang walang consistency. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Parang ganun. Pero dito, sabi niya, hindi. Alam ko na, di ba alam niya kung sino man ang makitang sumasamba hindi sa'yo sa loob ng 30 days, sabi niya, parurusahan. Karirinig lang niya yun Pero nandun pa rin siya sa taas, hindi ako magtatago. Di ba, makita nila ko, I will continue kung ano yung ginagawa ko para sa Diyos ko. Si Polycarp, di ba? Nung malaman niya yung katotohanan, dito after, nandiyan na si Jesus AD 155 na yan walang tatay before Christ. Dinagdag ko lang. Si Polycarp, di ba? Sabi lang sa kanya, kung i-deny mo si Jesus, sa kanila lahat, ang pinagsimulan is about more on Catholicism, Roman Empire. Pero nung magbagmasak ng Bible kasi, wala man pinagbago The same sa atin ngayon. Yung mga nasa kulto, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, yung mga atheists, yung mga ganong klaseng tao. Pag pinabasa mo ito, katulad ng mga pari na nagbabasa nito, maraming nako-convert into Christianity. Tama? Ito yun So dito, si Polycarp, the same. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa totoong Diyos. Pero nalaman yun, siyempre, hindi ka lang i-excommunicate. Ang gagawin sa'yo, papatayin ka. O sige, sabi niya, pag hindi mo ni-renounce o hindi mo tinanggi ang paniniwala mo kay Yahweh, susunugin ka namin. Ano sabi niya? Ano sabi ni Polycarp? Alam niyo, sabi niya, 86 years, hindi ako pinabayaan ng Diyos ko. Ngayon pa ba ako magdududa sa Kanya? Gawin ninyo kung anong gusto niyong gawin sa akin. Di nilagay nga sa doon. Sinindihan. And then namatay yung apoy. Hindi siya namatay. Ang ginawa ngayon, sinaksak. Kaya lang plano ng Diyos yun. Ang plano ng Diyos, para makita na people will stand in their faith. Kasi sure siya Kahit patayin mo naman ako dyan pupunta naman ako ng langit, mas maganda doon. Wala nang, kung ako sa kanya, wala nang taong salbahe katulad nyo. Parang ganyan, wala nang magpaparusa ng ganito, wala nang magbibintan ng ganito. Maganda doon sa langit, parang ganon. So, panalo ka pa rin. Wala kang talo. Pag kumampi ka sa Diyos, wala kang pagkatalo kahit konti o kahit minsan man lang. So sabi niya, 86 years, nakita ko yung katapatan ng Diyos sa akin. Ngayon pa ba ako magdududa? Kahit ikaw tanungin mo sarili mong yon, sarili mo ngayon, gaano katagal na naging tapat ang Diyos sa iyo hanggang ngayon? Pero kung minsan, nasishake tayo pag may pinapagawa ang Diyos na medyo kakaiba. At sana ganun nga, nakita ko yung katapatan ng Diyos kahit anong mangyari, susunod pa rin ako sa Diyos ko. Verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway na makita siyang nananalangin. Lantaran naman talaga yan ever since, di ba? Siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag nito? Malinaw naman, di ba? Alam naman ni Daniel yun, di ba? Alam ni Daniel yun. Pero ito nga against kay Daniel, pinaalala pa sa hari. Alam naman ng hari yun, di ba? Kasi nilagdaan niya. Kaya lang this time, makikita mo yung hari, parang nagsisisi siya. Siguro naiinis siya. Ba't ko kasi pinirmahan yun? Kasi nga, yung ego niya na-flatter yung ego niya. Ikaw ba naman sabihin, gagawin kami ng Diyos sa isang buwan? Abay, di ba? O ikaw, sabihin nila sa iyo, di ba? Kahit ngayon, isang buwan, palit kayo ng posisyon ni Duterte. Sabi yun, di ba? Presidente ako isang buwan, medyo ano yun, medyo gusto mo yun, di ba? May mga bodyguard ka, may mga ganun, masarap ang paghain ng presidente. And then sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa.
Hindi pa talaga masyadong na-realize ni Haring Dario na itong si Daniel ang pinag-initan nitong dalawang officers niya. Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda. Ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Alam ni Dario ito. Di ba, nagkukwentuhan sila for 1 year, and even before they conquer, ang lineage ni Nebuchadnezzar, pinag-aralan niya yung strategy. Sino ba yung mga tao dito? Sino ba yung mga pinuno ni magmula kay Nebuchadnezzar? Sino? At alam niya itong si Daniel, ganito na siya. Kaya lang, natrap siya nung masamang balak nitong dalawang pinunong kasama ni Daniel because of inggit, because of selos nila. Kasi nga, itong matanda na, tapos bihag pa na tagalin ng Juda, ay ginawang kasama nilang officers, hindi naman siya native, nakalahi nila. Kaya sinumbong siya. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano may liligtas si Daniel. Bakit siya nabalisa? Tanda mo si Nebuchadnezzar, napamahal na sa kanya si Daniel. Sino bang hindi magmamahal kay Daniel? Wala siyang ginawa na kundi turuan ka, para sa atin, Bible study ka, i-mentor ka. Kasi ang goal ni Daniel, yung utos ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maligtas itong taong ito. At nakikita nila yung kabutihan nito, kabutihan ng Diyos, at nakikita nila yung evidence ng kabutihan ng Diyos ni Daniel, yung ginagawa ng Diyos kay Daniel. Para silang nasa front seat. Nakikita nila, and si Daniel, with love, patiently tinuturuan, kinukwento yung mga tungkol na nalalaman nila tungkol. And nakikita sa Panginoon. And then nakikita ng mga haring ito, yung consistent na holy living nitong mga magmulang bata hanggang sa pagtanda, parehas pa rin. Napamahal na siya. At alam niya mabuting tao si Daniel, alam niya tama yung Diyos niya. So sabi niya, nabalisa siya, maghapong inisip kung paano maliligtas si Daniel. Kaya lang, wala eh. Kasi sa kultura nila, dapat halimbawa kung bibitayin ka o papatayin ka, dapat bago magdilim. Alam mo yung ganon? Na bago magdilim, kailangan makahanap siya ng, siguro para nagpapanik na si Dario, wala bang naganap siya ng butas sa batas nila, baka merong makalusot siya rito, na nabalisa siya kasi alam niya na hindi dapat parusahan ng ganon si Daniel. Ipinagkatawala na lang ni Daniel ang sarili niya sa Diyos. Di ba, hindi siya nangatwiran, hindi siya, close siya kay Dario eh. Di ba, pwede niya gamitin yun eh. Hindi, hari ka. Pwede kang gumawa ng panibagong batas na pwede mong i-over yan kasi hari ka, ikaw yung pinakamataas, pero hindi eh. Makita mo, wala siyang ginawa. Ang ginawa ni Daniel, pinagkatiwala na lang niya ang sarili sa Diyos. Di ba, ang sarap nito? If you practice this, na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, and then you almost giving up, kasi wala kang makitang hope, ginawa mo na lahat. But when you start to trust God, isurrender mo ito, and then yung peace pupunta dyan, mararamdaman mo yon, and then hindi ka na masyado mag-worry, may problema ka pa rin, makakatulog ka na, makakain ka na, di ba? Then makita mo, binigyan mo kasi ng pagkakataon ang Diyos gumawa ng miracle sa iyo. Pero kung hindi ka mo siya binigyan ng pagkakataon, hanap ka pa rin ng solusyon. Kahit anong gawin mo, kapag dinicide ni God, ito na yon, wala kang magagawa. Pero pag pumunta ka sa Diyos, pwede niyang palitan yon. Doon ako nalulungkot sa mga kaibigan ko na isasali ka doon sa problema nila, and then magsishare ka about God, wala ka malang isa na makita, nga, lapit tayo sa Diyos ngayon. Wala. Matatambakan yung message mo yun about God, and then titingnan nila yung effort nila, medicine, magaling na doktor, mahal na medicine, meron tayo, kaya natin yan, ito yung gagawin natin, we will hire the best people. Nang kailangan mo lang doon, lapit nga tayo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, di ba? And we are prone to that. Kahit tayo kasi the same dun sa gumagawa ka ng Diyos-Diyosan ng sarili mong kamay, the same.
Anong pinagkaiba mo doon? Gagawa ka ng paraan doon sa problema mo sa pamilya, sa problema mo sa sarili mong pamamaraan, kaysa naman nandiyan lang ang Diyos, naghahantay lang siya sa iyo na, Panginoon, tulungan mo po ako. Kailangan po kita, hindi ko na po kaya, ginawa ko na po lahat, wala po akong magagawa. Hinahantay lang ng Diyos yun eh. Pero again, wala tayong pinagkaiba, gumagawa ka kasi ng sarili mong Diyos. At kung minsan, ang nakakatakot pa, sarili mo pala ang Diyos mo. Bakit? Sarili mo yung sinusunod mo. Kung minsan, taliwas pa doon sa gusto ng Diyos, pero sa Kanya, pinagkatiwala niya sarili niya sa Diyos. 15, na magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan pinagtibay ng hari. Alam naman ng hari yun, kaya na-trap siya. Na sabi nga niya na yan ang kaparusahan dyan. Pero ginawa nga nila, tinakpan yon taas nun, parang kay Jesus, nung nilibing siya, nilagyan ng bato, nilagyan ng seal. Kasi alam nila, sa 1 year na yon, nakita naman nila paano sila ka-close ni Dario, ni Daniel, right? Kasi ano sila figures sila Parati nakikita nila, kausap ni Aring Dario si Daniel. So alam nila na close si Dario kay Daniel. Baka takasin ni Aring Dario. Lagyan natin ng seal, takpan natin malaking bato. Kasi katotohanan talaga sa panahon nila, ganito yung pagpaparusa. Sa 16, dahil dito inutos ni Aring Dario, wala na siyang choice, na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Bakit alam ni Dario ito? Kasi parati nga sila nag-uusap At nakita niya yung kung paano yung katapatan, kabanalan na buhay ni Daniel, nakikita ni Dario ito. At sa kwento, marami nang ginawang himala ang Diyos sa buhay ni Daniel. Kaya makita mo yung salita ng hari, naway iligtas ka ng buong katapatan ng Diyos na yung pinaglilingkuran. Di ba? At makita mo sa salita niya, kinote ng writer. Tunay na Diyos yan, hindi Diyos-Diyosan. Kaya kung bakit nakakapital yung letter D ng Diyos. And then 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan nito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Malamang pinagdudahan na palalayain ito ni Haring Dario. Kaya makasiguro tayo na kainin ito ng leon. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit magdamag itong hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Wala pa sa vocabulary nila yung fasting. Pero dito nakita mo, na di ba sabi ni Jesus mismo sa New Testament, sa generation natin, sabi niya may mga demonyo, may mga karamdaman na hindi mo pwedeng pagalingan yan in Jesus' name, laying by hands, kulang yun. Sabi niya, mapapagaling mo yan, yung miracle na iniintay mo, sabi niya, pwede mo lang makuha sa pamamagitan ng prayer and fasting. Imagine mo, hindi pa never heard pa yung word of fasting, pero ginawa ni Dario. Bakit? Nakita niya ang totoong Diyos. Nakita niya ang totoong Diyos at hindi siya nagpaaliw. Parang alam mo yung nagluksa na lang siya kasi nalulungkot siya. Itong taong nagbibigay siya ng kasiyahan, itong taong naa-amaze siya sa kwento niya. Itong si Daniel, nakita niya kahit matanda niya, consistent yung yung buhay niya. Meron siya kapangyarihan, marami siyang pera, prime minister siya, pinuno siya. Pero makita mo, wala siya sa mga party-party. Hindi siya malamang umiinom, hindi siya glutomous sa mga pagkain. Wala yun. Puro kabanalan ang nakikita sa kanya. And then, ganito yung ginawa sa kanya at napamahal niya sa kanya. Kaya sabi niya, hindi siya makatulog, hindi siya nagpa-entertain. Of course, ang hari, para ma-entertain ka, may mga dancers yan. Pag ginano ng hari, may papasok na iba. Kapag nagustuhan niya, tatapusin yung pinractice nila. Pero pag hindi gusto ng hari, ganun lang siya, ilabas ang pagkain. Pag gusto niya, uubusin niya yon. So ganun yung kapangyarihan niya. Imagine mo na dito sabi niya, dahil sa lungkot niya, hindi siya nagpaaliw at nag-fasting siya. Kinabukasan maaga nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Imagine mo kasing younger sa akin, si Dario. Sabihin natin mga 64 o 63 ang edad niya. Tapos, siyempre malayo itong kulungan ng mga leon doon sa tulugan ng hari, di ba? Para hindi mangamoy, para saka hindi rin yung maingay.
Imagine mo yung nagbubukang liwayway, yung ganitong edad ko, nagmamadali akong pumunta ron para pumunta lang ako, ano nangyari kay Daniel. At pagdating doon, malungkot siyang tumawag, di ba? Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Maring siguro it's too late, di ba? Kaya lang, sa kanya, hindi pa niya naranasan talaga yung actual na miracle. Ang nalirinig lang niya, yung mga kwento lang ni Daniel. At dito, sinadya ng Diyos to na mangyari ito. Napakita niya, kapag umasa ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Diyos, God is able. Sana ito yung kinanta kanina. And then sumagot si Daniel, di ba? Ikaw na inulog ka sa mga leon, di ba? Nung tinawag ka, long live the king. Ganun pa rin. Di ba? Di ba dapat sagot mo na, ay hindi po, okay po, salamat po sa Diyos. Pero sa kanya, mabuhay ang hari. Kasi yun ang kultura nila. Pag hindi ka gumanon, putol ulo ka, di ba? Kasi you have to respect the king. Di ba? Pag nakita mo yung king, long live the king. Puro ganun ang bati. Pag dumaan ang hari, long live the king. Puro ganun sila. O dito, kahit na tinawag siya ni Dario, ang bungad pa rin niya, long live the king. Nakita mo nararamdaman ni Dario? Di ba? Wala pong nangyari sa akin, sabi ni Daniel, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Wala akong kasalanan, hindi yan pride. Natandaan mo, nung tinanggap niya, pinagkatiwala niya yung buhay niya, maring inisip ni Daniel, siguro dinidisiplina ako ng Diyos. Siguro pinaparusahan niya ako, baka may kasalanan ako. Ngayon sa puso niya, Panginoon, yung gusto mo po ang mangyari. Ganon yung submission niya. At dito, gusto ko lang dito sa Tagalog version niya, bibig ng mga leon, di ba? Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel. So parang maraming angel. Pero pag tinignan mo sa ibang version, sabi niya, ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel. So naniniwala ako na isang angel lang, hindi maraming angel. Nung ginagawa ko ito, naalala ko si Roland, sabi niya, Panginoon, magpadala ka po ng libu-libong angel para bantayan ako sa pagtulog ko. Dito, naniniwala ako na one angel lang. Bakit kamo? Doon sa Kings 19:35, na gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh, ang kampo, anghel ni Yahweh, isang angel, ang kampo ng mga taga-Assyria, at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Isang angel, pinatay niyang 185,000. Ito ilang leon lang to. Marami itong leon na to, marami nga. Pero isang angel lang ang naniniwala tayo na pinadala doon. And then, pero nung iligtas siya ng Diyos, alam niya na wala siyang kasalanan. Kaya hindi pride. Yung sabi niya sa hari, na kasi wala naman po ang kasalanan. Remember before, hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Kasi inisip niya, baka may kasalanan siya sa Diyos kung bakit parurusahan siya ng Diyos o ididisiplina siya. Pero nung hindi nga mangyari, yung mapahamak siya doon, sabi niya, wala akong kasalanan. Ibig sabihin, I'm not guilty. At hindi ako pinarusahan ng Diyos. At hindi ako dinisiplina ng Diyos. Ibig sabihin, may mga taong masama lang na gumagawa ng masama sa akin, pero pinagtanggol ako ng aking Diyos. 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Imagine mo, magna 90 years old to, na iaangat mo siya from the bottom, siguro lubid, ilalagay sa kilikili niya, tapos pero wala kang makitang galos. Ano yon? Divine protection ng Diyos. From the start, nandun yung divine intervention ng Diyos, nandun yung divine companionship ng Diyos, nandun yung divine provisions ng Diyos, nandun yung divine na nilagay ka sa posisyon para hindi ka basta-basta hahamakin. And then yung pagsunod sa Diyos, hindi puro bedo process. Kita mo si Isaiah, nilagari, pinutol yung katawan. Tapat siya sa Diyos. Sinabi naman ni Jesus, sabi niya, you have to count the cost. Ang pagsunod mo sa akin, minsan wala kang bahay. Katulad ko, wala akong bahay, sabi ni Jesus. At kung minsan magpe-persecute ka, papatayin ka, some of you papatayin. At nangyari naman to. Ito mga tapat na alagad ng Diyos, pero hindi katulad ni Daniel, puro magaganda. Siya pinutol yung katawan niya, nilagari para maputol yung katawan niya. And this is a faithful servant ng Panginoon. And then makita mo si Paul, di ba, pinutulan ng ulo.
At marami yan, na pagsunod mo sa Diyos, it doesn't guarantee na it is always bed of roses. Kailangan point doon, susunod pa ba ako? Nasa iyo yun. Hindi ka nang pipilitin ng Diyos. But when God called you, yun yun. Then pinili ka niya, don't worry. Kasi sa kanila, to live is Christ, and to die is gain. Pag namatay, pupunta naman ako ng langit eh. Kesa naman na masarap nga ang buhay ko sa lupa, sabi ng Diyos sa'yo. Yan, sarap-sarap lang buhay mo sa lupa. Dito naman, pagkatapos ng after death, sabi niya, dito ka sa impyerno, para patas. Although ano lang yan, nasa choice mo pa rin yan, di ba? And then si Pedro, di ba? Dahil sa pagmamahal niya si Jesus, sige, kung ipapako niyo ako, at least pabaligtad man lang, kasi hindi ako karapat-dapat na patayin katulad ni Kristo. Napakaliit ko lang para ikumpara mo sa Kanya. So ako, sabi niya, sige, crucify niyo ako, pero pwede ba pabaligtad na lang? So, following Christ, being faithful, being consistent, it doesn't guarantee na hindi ka dadaan ng persecution. Dadaan ka nun. Hindi ibig sabihin na pare-pares. Pero ang punto dun, makikita pa rin yung glory ng Diyos sa anumang kwentong mangyayari. Nakita nyo? Anuman, maganda man yan, nakatakot man yan, pero yung kapangyarihan ng Diyos pagka Diyos niya, ito yung gustong makita natin ng Diyos. Ang paniwala sa Diyos ay ang pagtanggap ng Kanyang kagustuhan, hindi yung kagustuhan natin. Di ba, pananampalatayang meaning natin sa isip, yung ginagawa mo yung ayaw mong gawin, pero hindi mo ginagawa yung gusto mong gawin. That is practicing your faith. Kasi alam mo, yung gusto ng Diyos, most of the time, hindi sa kamukha ng gusto natin. Then Philippians 1:21, sabi niya, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Yung sinasabi natin kanina, to live is in Christ and to die is gain. Pag Kristiyano kasi pag namatay ka, pupunta ka ng heaven. Pero kung hindi ka Kristiyano, hindi mo masasabi ito. Kasi pag hindi ka Kristiyano, hindi ka niwala kay Jesus, to die is to go to hell. Ito yung magkakaroon ka ng second death. Ito yung sabi niya. And then 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon. Pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. So na-imagine nyo na marami yung leon. Kasi sa kultura nila, kapag nagkasala ako, lahat ng lineage ko kasama sa parusa yon. At dito makikita mo, marami yung leon kasi hindi pa nga sila sumayad doon, nila pa inubos na sila ng leon. Miracle ng Diyos, sabi ng Diyos, ako yung gaganti, di ba? Kaya ang tuto ng Diyos sa atin, huwag kang gumanti, ginawa ka ng masama. Anong utos ng Diyos sa iyo? Gawa mo siya ng mabuti. Kasi pag ginawa mo, sabi niya, para ka naglalagay ng uling sa kanyang ulo. Kasi hindi niya maisip, mawari, bakit itong tao gumagawa ito sa akin ng kasamaan, ginagantihan niya ako ng kabutihan. And then sabi ng Diyos, huwag kang gaganti kasi ako ang gaganti. At pinakita ng Diyos ito sa sitwasyon nila. Pagkatapos, sinulat ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig, isinasad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniutos ko, sabi ni Dario, sa lahat ng aking mga nasasakupan, na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Ang sarap isipin na magkaroon tayo ng ganitong mga leader na maniniwala sa Diyos and then magpo-proclaim with His authority ng presidente na sabi niya, tayong nasasakupan ko sa Pilipinas, sabi ng presidente natin, tanggalin nyo na yung mga Diyos-Diyosan sa mga mall, tanggalin nyo yung mga Diyos-Diyosan sa mga bahay nyo, yung mga bag nyo, yung mga wallet nyo, kung may mga ano-ano pa dyan, tanggalin nyo niya kasi nagiging hadlang yan, kinasusuklaman, pinagsisilosan ng Diyos. Ang sarap maging may leader na ganito. Dito yung pinapanalangin din natin. Hindi mawawasak, sabi niya, ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. So nakita mo yung pananampalataya sa Diyos ni Daniel. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Malinaw, kahit ngayon sinasabi ng Diyos sa atin, yung COVID na yan, yung economic crisis na yan, sabi niya, mahirap ba sa Diyos yan? Kulang bang kapangyarihan ng Diyos dyan? Kulang ba yung kayamanan ng Diyos para maihahon tayo sa kahirapan na nangyayari na ngayon dahil walang trabaho, mahinang negosyo, lahat-lahat, di ba? Pero anong kulang lang? Ang kulang lang sa atin.
na nag-aantay lang ang Diyos doon, anong ginagawa natin? Naghanap tayo ng different kinds of solution, di ba? Again, babalik tayo sa simple lang. Nilalagay mo na naman sa kamay mo yung dapat nasa kamay ng Diyos na hindi mo kaya. Remember yung partnership natin with God? Yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos para sa iyo yon. Pero yung maraming hindi natin kayang gawin, siya yung gagawa doon. Kaso iba yung gusto natin eh. Gusto mo ang Diyos pa magbasa ng Bible. Gusto mo ang Diyos pa yung manalangin. Diyos nga siya eh. Gusto mo ang Diyos pa lumuhod sa iyo? Hindi mangyayari ganon. So yung kaya nating gawin, kaya ko magbasa ng Bible, may Bible naman ako. Kaya ko mag-text, kaya ko makinig, kaya ko magbasa ng text sa messages, salita ng Diyos. Kaya ko manalangin, kaya kong tumulong sa kapwa ko. Yung kaya kong gawin, hindi gagawin ng Diyos yun, pero hinantay ng Diyos na gawin natin yon. At pag ginawa natin yon, sabi ni God, 1% lang yon. Gawin mo muna. Yung 99% sabi ni God, gagawin ko. Pero ikaw muna. Alam na natin yun eh. Kaya sabi niya, itong Diyos ni Daniel, magkaroon sana tayong, kahit tayo, isang tao pwedeng baguhin ang isang pamilya. Isang tao pwedeng baguhin ang isang community. Isang tao pwedeng gawin ang isang probinsya o isang syudad o isang bansa. Wala man pinagbago. At dito makita mo, lahat ng buhay niya, wala nga siyang asawa, wala nga siyang anak eh. Na hindi nga natin alam, sinasabi nila, castrated ba siya kasi eunuch siya? Kasi wala siya nababalita ang pamilya, pero binigay niya yan at nagbunga yung effort ni Daniel. Presidente natin, pinapanalangin natin everyday. Pati ito nga, magkaroon ng ganun sanang leader tayo na mamagitan na siya, may power siya eh. Na okay, lahat ng munisipyo, bago kayo magtrabaho, prayer time muna. Magbasa ng Bible. Di ba mahirap bang gawin yon? Ginagawa nga ng iba. Dito nagagawa natin dito, di ba? Kaso mananalangin din, nando sa harap ng rebulto na gawa nga ng kamay ng tao. So again, mali siya. Kasi hindi sinusunod. Alam na natin yun eh. Don't tell me na ngayon mo lang narinig yan. I don't think so. Alam mo na from the beginning, kinasusuklaman at nagseselos ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Pero patuloy ka pa rin gumagawa, patuloy ka pa rin bumibili. Pero kung meron tayong leader na ganon, may influence yan, and then yung grace ni God ay pupunta. Itong election the same. We start praying ngayon, kagabi yata yun. Nagsimula na tayong manalangin yung 9 p.m. prayer. Kasama na yan na God will choose leaders for us. Ito mga leaders na merong paninindigan, yung mga leaders na merong integrity, mga leaders na hindi mo mabibili ng pera, mga leaders na hindi mo masisilaw doon sa power, yung power hunger na kinaano ng tao, kinatutoksan ng tao. Pero sa Diyos pa rin sana yung karangalan. Hindi kay Daniel, hindi sa atin, pero ginagawa ng Diyos yan, iniligay yung kwento dyan para ang Diyos ang mapuri at maparangalan. At panghuli, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Na kahit matanda na siya, kahit 1 taon pa lang siya doon, ginawa siyang pinuno ng mga hari dahil nakita nila yung pagka-Diyos niya. So tayo ang kasaganaan, ang resulta ng katapatan natin sa Diyos. Kung ano man ginagawa mo, hingin mo sa Diyos yung maging tapat ka, na makipag nakita ng Diyos yun. Babanggit niya ngayon pa lang, hindi na yung on the last day, my good and faithful servant. Sana ngayon pa lang, everyday marinig mo yung bulong ng Diyos na yon. And then 70 years, nakita natin yung consistent na kabanalan na pwede nating, by the grace ni God, pwede nating hingin sa Diyos yon. Na ano man po yung binigay mo sa akin ngayon, maging consistent po ako. Lalo na po yung kabanalan ko, yung paglakad ko po kasama po si Kristo. So, yung buhay ni Daniel isang bagay, pero ang Diyos sana ang makita natin behind all these things. Para pag kinuwento mo sa mga bata, hindi mo napasikat si Daniel, kundi napasikat mo ang Panginoon kasi kay God lang nararapat yung lahat ng glory sa kabila nito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit, salamat po. Salamat po sa salita na mo iniwan mo nga po sa amin na kumpleto nga po siya, O Diyos, para maging gabay po namin sa araw-araw na buhay po namin. At salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na narinig, na-remind, na-review po kami ng mga salita mo na matagal na panahon, iniwan mo po sa amin. Ikaw po yung magdikit,
na mga salitang ito na kailangan po namin sa buhay po namin. Salain mo nga po, O Diyos, lahat po ng nabanggit ko, yung mga kagustuhan mo lamang po, yung manatili po sa memory po namin, yung wala pong hindi mo gusto, tanggalin mo nga po, O Diyos. At salamat po sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo yung portion po ng pagpapala mo po sa amin through our tithes and offering. Pagpalain mo po itong handog po namin, lalo na po yung naghandog, katulad po ng pangako mo, siksik, liglig, umaapaw, walang mapaglagyan. At dalangin po namin, O Diyos, yung gabay mo sa aming lahat, na maging good steward po kami sa lahat ng resources na pinagkatiwala mo po sa amin. Ama, salamat po sa pagkakataon. Tanggapin mo nga po ang aming pagsamba sa pamamagitan po naming mga handog. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. Bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through on earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the
Baka meron kang nakasama na nag-worship ngayon na nakasama for the first time. Bakit hindi natin sila kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Ipanalangin natin sa Diyos na buksan niya next Sunday ang simbahan para makasama na tayo, sama-sama tayong mag-worship dito sa simbahan. So tayo tumayo para sa benediction. Ama, salamat po dahil ikaw po yung Diyos na buhay na nakita po sa bawat isa nga po sa amin. Kaya Ama, ngayong oras na to, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa biyayang binigay mo po sa amin. At pagpapalang galing sa iyo, blessing na galing po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko po, hindi lang po sa aming nandito sa ACF Center, yung pong sumusubaybay o sumasabay po sa live streaming, O Diyos, abutin mo po sila. At pati na po yung mga makikinig o manunood ng mga videos na marirecord, Panginoon, wala ka pong lalampasan, ipakita mo po, O Diyos, yung kapangyarihan mo, it transcends all understanding po. Ipakita mo po yung pagka-Diyos mo, mangyari nga po yung magandang plano mo po sa buhay po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Cut off the cross, then take up your cross and follow Him. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Cut off the cross, then take up your cross and follow Him. Don't be ashamed to say that you know Him. Cut off the cross, then take up your cross and follow Him. Don't be ashamed to say that you know Him. Cut off the cross, then take up your cross